po tayo ng September 11 and then magtatapos po tayo ng October 10, sabi nga po kanina na po. So, ang venue po natin ay dito na po sa Bulan Evacuation Center na po. Ang pasok po natin ay tuwing Thursday and Friday po. So, dalawang araw po sa isang linggo. Ano po? So, ngayon po ay tayo po ay dadako na dun sa ating training preliminaries. Ano po? Sa training preliminaries po, mag-start po tayo dun sa host information. So, ano po ba yung host information? So, bali kayo po yung magiging tagapagpadalay po ng ating session araw-araw. Ano po? Kada session po na tayo po ay papasok. Ano po? So, ngayon po sa ating po hosting, magkakaroon po tayo ng 5 grupo. 5 grupo since kayo po ay 31 dapat. Ano po? So, ang isang grupo po ay merong 6 na tao. Tapos, sa isang grupo, pipili po kayo doon ng inyong pong magiging leader. Ano po? Tapos leader, ito po kagaya po nito, leader. Tapos, pangalan na po ng inyong grupo. Ano po? Ano po, yung group name po ninyo, di ba po ay team 1 is. Pwede po yun. Ano po? Ano po? So, ano po ba yung So, ano po ba yung ating function o yung ating tungkulin bilang isang host team? O ano po yung tungkulin natin bilang isang tagapagpadaloy? Ano po? Una po, kayo po yung mag-check ng attendance araw-araw. Ano po? Sa tayo po ay may pasok. I-check niyo po yung attendance. Kayo din po yung magkakandak ng opening program. Ano po ba yun? Kagaya po ng ginawa natin kanina. Diba naman yung prayer, tapos yung national anthem. So, depende po sa inyo kung ano po yung gagawin nyo. Ano po? Pangatlo po, kayo din po yung mag-i-introduce ng mga resource speaker. Ano po, may mga invited po tayo na mga expert po ng Coconut Farm Business School. Sila po yung invite natin para sila po yung mag-share ng kaalaman po nila. Ano po? Pangapat po, pwede din po kayong magbigay ng icebreaker. So ano po ba yung icebreaker? Pwede po ninyo, yun, tama po si ma'am. Ano po, papasigla po, pwede pong sayaw, o depende po sa inyo. Ano po? Okay, so, kayo din po ang bahala sa pag-check at pag-remind ng oras. Halimbawa po, ano po? Halimbawa po ganito, tayo po ay mag-lunch ng 12. Mag-start po tayo ng 1 sa susunod po na topic. Yung ganun po. Ano po? So, pang-5, yung distribution po ng handouts. So, meron po tayong mga evaluation form na i-evaluate po natin yung mga RP o resource person po natin. So, kayo po yung bahala magpamigay, kayo din po yung bahala mag-ulegta. Ano po? Dapat po masigurado po natin na kumpleto. Ano po? Sige po, bago po tayo pumunta dun sa training natin sa leveling of expectation, tayo po ang nag-grupo na. Ano po? So, bibilang po tayo ng 1 to 6. 1 to 6 po, ano? So, start po dito. Hello po. Maganda po. Start po dito, pag ganito, tapos kayo sir, pag ganon, tapos pag ganon. Hello po. Naiintindihan po ba? Hello po. Sige po. Mami ko po. Start po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 1. Tandaan yung numero nyo. 6. So, last po yung 1 ka pa na. Hindi, 3. Yeah. 3 na po si sir. 3. dito ka lang sa isa. Sige po. Taas po yung lahat ng 1. Sino po yung lahat ng 1? O, lahat po ng 1 ay dito po sa table na ito. Sige po, lahat po ng 1. Tricano. Tapos po yung lahat po ng number 2 ay dito po sa kabila. Group 2. Group 3 po ay dito sa kabila.
5. 5. Iwan mo na naman po. Ito pong isa. Marami natin pong isa. 6 po yung rest. 6. Yan, 6. 1, 2. Dito po ang 3. Sige po. Okay na po ano. So, 1. Okay na po. 1. 1 po 1, 2, 3, 4, 5. Tapos 6. Ano po? So, kayo po ba ay magkakilala na po, ano? Magkakilala na po ba kayo? Ay, hindi ba po, ano? Meron pong taga-Katanawan. Ano po? So, ngayon po, ay kayo po muna ay magpapakilala. Ano po? Ganito po ang ating gagawin. Makinig po. Hello po, hello po. Ganito po gagawin po natin. Sasabihin niyo po yung pangalan ninyo, tapos yung barangay, at ano po ang samahan, pangalan ng samahan. Ano po? Pangalan, taga saan pa lang, Mulanay na lang po, Katanawan, ganun. Tapos, pangalan po ng samahan. Ano po? Sige po, start po tayo dito sa Group 1. Makinig po. Okay, Group 1 po, Group 1. Sir, ikaw, mami ka po. Hello po. Magandang umaga po. Ako po si Glinda Villarreal ng Barangay Pulo. Ang samahan po namin ay Boko pa. Accent po. Sino kasunod? Ito mga sunod. Hello po, ako po si Ginoong Randy Cruzado ng Barangay Laing Uni sa Tugpong Bayan ng Mulanay. Ang sama po namin ay Small Coconut Farmers Organization. Salamat po. Palakpak po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Gina Briones Belen, taga Barangay Bagupay po. Ang aming pong samahan ay Bagupay Coconut Farmers Association. Maraming salamat po. Big Roca po, Pangulo ng Samahan ng Magniniyog ng San Isidro at Chairman ng Kamayan Cooperative. Yung pong Kamayan ay kapisanan ng magsasakang yumayakap sa agrikultura ng niyog. Kami po ay 12 membro na nandito ngayon ng Kamayan. Magandang umaga po. Ako po si Nito Barangil ng Barangay Cambuga. Ang sama po namin ay Cambuga Farmers Coconut Association. Salamat po. Dito na po sa kabila. Sa group 2 po tayo. Ako po si Marilyn Balonso ng Barangay Bulo. Ang aming po samahan ay Bukopa. Magandang umaga po. Ako po si Maria Rosaria, taga Bagupay po sa Bagupay Farmers, Coconut Farmers Association. Kasama po kami. Good morning po. Ako po si Gian Doros, taga Katanawan, Quezon. Ang aming pong samahan ay Barangay House Farmers Association. Palakpakan naman po. Magandang umaga po. Ako po si Alan Rehenio, ang Pangulo po ng Mabini Coconut Farmers Association ng Barangay Mabini. Yun po, magandang umaga. Opo, magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Ginoong Arthur Rogelio ng Barangay Sabungon. Kami pong samahan ay Coconut Farmers sa Sabungon. Magandang umaga po, ang aling taga. Ako po ay taga Katanawan. Ako po ay Pangulo ng Tagbakan Silangan Coconut Farmers Association. Ay ako nga po pala si Natalia Evora. Salamat. Ay, gusto ko ito sa una po. Ano po? Joke lang. Ako po si Ginang Salinda Preclara Constantino ng Barangay Bulo. Ako po ang presidente ng aming Bukupa Association. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Ako po si Ginang Maria Teresa Remenyo, miyembro po ng samahan ng Mabini Coconut Farmers Association.
Magandang umaga po sa ating lahat, lalo na po sa ating mga resource person po na nandito. Jocelyn Articona po, galing po sa samahan ng Sagungon Coconut Farmers Association. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Jude Matimat, mula po ako sa tanggapan ng Pambayang Agrikultor ng Malati. Good morning po sa ating lahat. Ako po si Maria Cecil Malabana. Galing po sa, ang aming pong samahan ay Laniring Coconut Farmer Association. Lahat po natin. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay si Ginang Regina P. Ruales, Barangay Amukis Coconut Farmers Association. Pangulo po. Pakiabot niya po. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ako po ay si Lorna, taga-Barangay Amukis. Ako po ay miyembro ng Amukis Coconut Farmers. Salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Silvestre Asis, Pangulo po ng GOCOPA, Burgos Coconut Farmers Association sa Barangay Burgos. So magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si John Limbo ng Barangay Amugis. Kasapi po sa Coconut Farmers at members po ng Kamayang Group. Magandang umaga po. Ako po si Junicio Sabalbaro po ng Small Coconut Farmer Organization ng Ibna na Diego Malanay, Presidente. Martina Bravo po, member ng Bagupayi Coconut Farmers Association. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po ay si Ginoong Secretary Roleda, Pangulo po ng Pambayang Association sa Barangay Manila. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ako nga pala po si Ricardo Perez Jr. ng Barangay Putanyog, Pangulo po ng samahan ng Small Coconut Farmers Association. Good morning po sa lahat. Ako po si Lorena Pinagulita. Kasama po sa Coconut Farmers Association ng Barangay Bagupayi. Ayan, so, ano po pala, no? Kumbaga, iba-iba po pala tayo ng association, ano po. Tapos meron po tayong president and member po ng samahan, ano po. So after po natin makabuo ng host team, tayo po ay mag-start po doon sa labeling of expectation. Yan. So ano po ba yung ginagawa natin? So ililibin lang po natin kung ano po yung expectation natin. Ano po? So may binigay po ako sa inyo na yung coconut, tapos yung kulay brown, yan, dahon, tapos yung buko, tapos yung katawan. Ano po? So ngayon po, unang tanong, isusulat nyo po ay doon sa bunga. Ano po? Yung unang tanong ay isusulat nyo po doon sa bunga. So ang unang tanong po, ano po yung inaasahan natin sa ating mga kasama sa pagsasanay na ito? So, sino-sino po yung mga kasama natin sa pagsasanay? Ano po? Yung tagapagtalakay, resource speaker po natin ngayong araw. Ano po? Sa araw-araw po pala ng ating session. Pangalawa po ay yung tagapamahala sa pagsasanay. So, kami po yun, facilitators. Ano po? Pangatlo po ay yung kalahok sa pagsasanay. Kayo po, yung mga kaklase po ninyo. Ano po? Ano po yung inaasahan ninyo sa amin? Halimbawa po, inaasahan nyo po doon sa mga kasama ninyo ay magagaling. Ano po? Halimbawa po, sa mga facilitator ay approachable. Tapos po, doon po sa buko. Sa buko po nyo isusulat yan, ha? Hindi, kahit isa lang po doon. Kung alin lang po doon. Tagapagtalakay, kasamahan nyo. Pero kung gusto nyo pong dalawa yung tatluhin, pwede naman po. Dyan mo sa ibabaw. Sa buko siya ay sa? Tagapagtalakay. Sa inaasahan nyo po sa inyong mga kasamahan dito. Sa facilitator, tagapagtalakay, sa mga kasama nyo pong kaklase nyo po. Sir. Pwede naman sir kayong pumili ng isa, pwede naman po pangkalahatan po.
Ito po yung tanong. Ano po ang inaasahan ninyo dun sa inyong mga kasama? Ano po? Halimbawa po, inaasahan niyo po sa kanila ay ano ba? Maraming okay po, sige po, ganito po, ano po? Hindi po, kahit po iba-iba sa inyo. Individual po yan, ano po? Opo, isa-isa po kayo, mag-label po ng inaasahan po. Okay. Kahit isa lang naman po, kung wala na kayo maisip. Halimbawa po, mabait, pwede naman yun, ganun. Approachable, mga ganun. Skill, mga ganun. Okay na po ba? So, pangalawa pong tanong. Ano po, okay naman na po ito, no? Inaasahan mo sa kasama. Pangalawang tanong. Ayan. So, pangalawang tanong, ano naman po yung inaasahan po ninyo na matututunan po natin sa pagsasanay po na ito? Sa training na ito. Ano po? Ano po yung matututunan natin? Isusulat niyo po yan ay doon naman sa dahon. Sa dahon. Ano po yung inaasahan niyo matututunan? So, pwede po kayong tumingin doon sa inyong program. Parehong katawan sa Meron pa ako dito. Walang pampupo. Ayan. Okay naman po yung number 2, ano? Ano po? Ano po yung inaasahan ninyong matututunan? Matatalakay at madadala po pag-uwi na kaalaman po. Ano po? Ano po yung inaasahan ninyong matututunan, matatalakay doon po sa loob ng 10 araw na tayo po ay magkaklase? Ano po? Pwede na po ba tayo pumunta doon sa pangatlo? Tapos na po yung pangalawa? Okay na po, ano? Sa pangatlo na po tayo. Last na po ito, pangatlong tanong. Ayan, pangatlong tanong po, sa katawan po ninyo isusulat doon sa kulay brown. Ano naman po yung inyong mga alalahanin? Agam-agam, kinakabahala sa pagdalo po ninyo dito sa training na ito. So ano po yung inyong mga agam-agam, alalahanin, kinakabahala sa pagdalo po ninyo dito sa training ito? Halimbawa po, kayo po ay nalimutan yung ulahin yung kalabaw ninyo. Pwede, ganun. So, yan. Ako dyan po. Doon sa brown. Doon po, maganda po. Harap. Ano po yung inyong alalahanin sa bahay na naiwan? Halimbawa po, pamilya po ninyo. Ayan. So after po niyan, pagkatapos po natin, ididikit po natin doon sa labeling of expectation po. Ano? Sige po, pwede na po magdikit yung tapos na po. Pwede na po magdikit yung tapos na. Dito po. Ano po yan? Ayan. Sige po. Sa likod. Dito sir yan, yung bunga. Dito po yung bunga, kahit di na po sir. Apa. Dahil po ay dito. Dito na lang po yung dahon. Ay, salamat. Isis po. Haba. Hindi ba basta? May isis tayo. Ito yung kasama. Kasama ito.
Mamaya na lang natin ayusin. Sige po. Yan na, wala na. Para lang pala. Hindi mo yung kumbuhat lumabuha sa bawal ko kayo. Ang ano, Wala ng pandikot. Yari. Kaya sila lang pagkaluhin na lang yung pandikit para ano, itid. Nasaan ang pandukit? wala na, napauubos ang pandikit. Buti na ng Tagalog. Hindi ako masyadong galing sa inyo. Ano? Buti nila ako Tagalog. Para matutunan ng gusto. Kasi pag English, hindi naman din mababasa ng English ito. Kasi naman alam ko ito. Pwede mo Hindi maintindihan. dito tayo. Wala mo kailangan. Hindi mo ito. Ha? Ayan lang. Mabigay na ito. Kaya tayo ulang ano tayo tayo dito pa sa hindi. Apa masyadong Depende sa LGU yun. Baka po na. Mali natin. pero hindi. Ako hindi lang. Ay, dapat na tayo. Okay lang po kumabang ako. Basta sa positive. Sa inyo po. Mariripat namin yung sa akin. Depende sa LGU yung inan ng LGU. Sinagot. Bakit? dapat ang ibigay.
Balik ko lang pagkasulat, ano? Hindi, pagkalagay. Oo. Ay, pagbukbay niya. Ay, kailangan kasama ko sa mga. Malaki sa Okay lang sa So, yan. Tapos na po yung ating labeling of expectation. So, ngayon, ay isa-isahin po natin. Ano po? Una po ay dun sa kinakabahala. Ano po? Sabi, meron po dito, sabi, baka po wala akong masakyan at gabihin sa daan. Ano po? So, dapat po ay, paano po kaya? Dapat po maging flexible na lang po siguro. Ano po? Dapat maging flexible na lang. Gawan na lang po natin ang paraan. Ano po? Pangalawa po, sabi dito, pangambalaw po niya ay hindi mabigyan ng certificate at maka-absent. So, ito naman po ay 10 araw lang po. Ano? Baka naman po pwede na hindi na po tayo umabsent. Ano po? Sino po kaya yun? So, 10 araw lang naman po. Pero kung halimbawa naman po at hindi talaga maiiwasan, bawa po nagkaroon po ng sakit, di inform nyo na lang din po kami. Ano po? Para ano po, ano? So, yung pangalawa po, ang sabi po dito ay pamilya. So, lahat po tayo, ano po? Siyempre po, pamilya. Ano? So, meron din po dito na ang aking alalahanin ay medyo malago ang mata. So, medyo malabo po ang mata, ano, yun na po, ano, medyo malabo din po ang ating sa presentation po natin, ano, pero yun naman po ay siguro po ay pakinig na lang po tayo, ano po. Sabi, meron pa din po dito, ano ang aking mga alalahanin tungkol sa pagdalo, mga anak, pamilya din po, ano po. So, pamilya, dito naman po tayo sa mga kasama. So, kasama po, mabait, maunawain. Ano po? Meron din po naglagay na ibo. Ayan. So, pwedeng maki. Maging malinaw ang pagpadaloy ng topic. Ano po? Ito po ay dun sa inaasahan niya sa resource person po natin. Ano po? Nakikisa sa mga gawain. So, dapat po ay tayo po ay nakikipag-participate. Ano po? Sa inyong mga kagrupo. So, dito naman po sa kaalaman, Insurance ito. ang nais kong malaman mula sa pagsasanay ay lalong matuto. Ano po? Siyempre po, inaasahan po natin na after po ng training na ito, kayo po ay equipped na. Ano po? Kasi, hello po. May kinig naman po, ano? Okay ba? Tapos po, meron pa rin po nagdala mga gawain daw po. So, mayroon po tayo talagang iuuwi na gawain. Ano po? Kasi meron po tayo dito na parang isang presentation. Gagawin po natin siya na Friday. Ang presentation po noon ay next Thursday na po. Napasok. Ano po? So, yun lang po. Mamaya na po natin ito ayusin. Ano po? So, dapat po talaga ito ay magiging puno. Kaya nagkarambol-rambol po, ano, mamaya na po natin ayusin. So, ngayon po ay proceed po tayo dun sa course overview po ng FBS. Ayan, so bakit nga po ba nakasama dito yung RA 11524? Ano po? Sino po ang pamilyar doon sa Coco Levy? Ayan, sa Coco Levy. Ano po? Ano po yung Coco Levy?
Sa tingin niyo po? Kukulisak. Yun po yung una ay kukulebe ng tawag. Yun po yung yung matatandang niniyog na may mga ipong. Okay. Yung may mga share. Eh ngayon po ay ginagawa yung kukulebe. Ginawa ng kumbaga ginagawa yung kukulebe. Ano po? Okay po, sige po. Tama naman po si Ma'am. Ano po? So, ang 1152 po. So, bibigyan ko lang po ng short background. Ano po? Pero may magdi-discuss po talaga dito. Ano po? So, ang kukulebe po, ito po yung buwis na ipinataw sa mga magniniyog noong panahong Marcos Sr. Ano po? Administrasyon Sr. So, ngayon, noong February 26, 2021, ano po? Pinirmahan po ni Pangulong Rodrigo Duterte yung RA 11524. So, inaprubahan po niya. Ano po? At ito na po yung tinatawag nating Coconut Farmers Industry Trust Fund. Ano po? So, kumbaga, ang layunin po ng batas na ito ay protektahan po yung pera ng kukulibi. Ano po? So, pag sinabi po natin CFITF, ibig sabihin, tumutukoy po siya sa pondo. Ngayon, dahil po sa CFITF, nabuo po ang CFIDP. So, ano po yung CFIDP? Kung yung CFITF po ay pondo, yung CFIDP naman po ay plano. So, plano kung paano gagamitin yung pondo mula doon sa CFITF. Ano po? At sa CFIDP po, meron po dyan na implementing agencies po. So, kung hindi po nagkakamali, ito po yung nasa baba na 17 implementing agency. At kabilang nga po dito yung ATI at PCA. Ano po? Na ito po, yung pondo po natin dito, yung ginamit po natin budget para dito sa training na ito ay nanggaling po sa ATI, DAATI po. Ang DAATI po ay isa po sa mga implementing agency ng CFIDP. Ano po? So, para po sa mas malalim na paliwanag tungkol po sa CFIDP, tatalakayin po sa atin yan mamaya ng taga-PCA po. Ano po? So, yan po. So, yan. Kailan po ba nag-start? Ano po? History po ng Farm Business School. So, kailan po nag-start ang FBS? So, binuo po siya ng United Nations and Food Agricultural Organization po. Ngayon, ito po ay isang international organization na kung saan ang layunin po ay mapalakas ang industriya ng agriculture. So, nabuo po, ang Farm Business School po ay inspirasyon ng FFS. Sino po ang kakalam ng FFS? Ayan si Sir. Sir, ikaw po. Alam niyo po ang FFS? Ayan, so tama po. Farmers Field School. Ano po? So, inspirasyon po ng Farmers Field School ang Farm Business School. Pero, parehas po silang learning approach. Ano po? Parehas po silang learning approach, pero magkaiba po ng focus. Parehas pong learning approach, pero magkaiba ng focus. Ang FFS po ay focus sa production. Ano po? Samantalang ang Farm Business School naman ay focus po kung paano magiging entrepreneur. Ano, ang mga farmers. Ano po? So, kumbaga dito, palalawakin natin yung entrepreneurial mindset ng mga farmers. Ano po? Ngayon, ang layunin po nito ay mapataas ang kasanayan sa pagsasaka patungo sa kumikitang sakahan. Ano po? Naintindihan po ba? Ano po? Ano po? Okay po? Sige po. So, ano po ba yung layunin ng ating FBS? Ano po? Ang layunin po nito, pangkalatang layunin, ito na nga tayo. No, ang
Ang pangkalatan pong layunin ng pagsasanay ay upang bigyan ang mga kalahok ng mahalagang kaalaman at kasanayan sa negosyo, sa sakahan at magawang ipasa ito sa kanilang mga lokalidad. So kayo po, hello po. So kayo po bilang participants ngayong araw, bilang participants po ng COCO-FBS, kayo na po yung inaasahan po namin na magdi-distribute ng kaalaman po na nakuha nyo dito dun sa inyo pong mga samahan. So ano po ba yung inaasahan natin na matatalakay? Ano po ba yung inaasahan natin pagkatapos po ng training na ito? Una po, ipaliwanag ang industriya ng niyog sa Pilipinas at ang C5TP. So mamaya po ay tatalakayin niya po yan. Pangalawa ay yung kahalagahan po ng Farm Business School. Pangatlo po, ipakilala ang mga konsepto ng pagsasaka bilang isang negosyo at maunawaan ang mahalagang aspeto ng negosyo sakahan. Ipaliwanag ang pangunahing elemento ng pagmimerkado at pagpuproseso nito. Bumuo ng vision at mga layunin para sa negosyo sa sakahan. So ito po yung inaasahan natin. After po natin matapos yung 10 days na training po natin. So may kasama, kadugtong po, pupuyin ang mga bahagi ng plano sa negosyong pansakahan. Ayan, so gagawa po tayo ng planning dito. Talakayin ang kahalagahan ng pagtatago ng mga talaan ng sakahan. So napaka-importante po yung record keeping. So sa layunin, kung bakit po merong record keeping, may record dapat tayo kasi po para matrace po natin, yung sa traceability po niya. So dapat kasunod po, ipaliwanag ang konsepto at mga prinsipyo ng pagtitipid sa grupo, marketing at pagbili ng grupo at kontrata sa pagsasaka. So, pangilan na ba yun? Pang-siyam, magsagawa ng market survey at benchmarking activity. So, parang mayroon po tayong, parang basta October po yun, yung October 3, meron po tayong field day. Kumbaga tayo po ay magkakaroon ng benchmarking at market survey. So lalabas po tayo, mag-interview po tayo sa coconut traders, mamimili, sa mga nagbebenta, doon sa magagata ng niyog, pwede po yun. So sa benchmarking naman, pupuntahan po natin ay dalawang farm. May dalawang farm po tayo pupuntahan. So, bali ang mangyayari po yan, comparison po ng performance ng dalawa. Ayan, so meron pa rin po self-entrepreneurship. So yun, susuriin po natin yung ating kasanayan. Katangian ng isang entrepreneur. So, importante po, na tayo po ay hindi dapat po tinitingnan, importante po, na dapat tinitingnan po natin ang ating mga sarili bilang isang, Negosyante. Tama po, sir. Talakayin ang kahalagahan ng value addition. So, yun, napaka-importante po ng value addition. Kasi po, ang ginagawa po ng ibang bansa, tayo po ay may malawak na lupain para sa coconut. Tayo din po yung nangunguna na mas marami nakatanim na coconut. Pero bakit pagdating dun sa export, naunahan po tayo ng ibang bansa? So isa po sa mga dahilan is yung value addition. Hello po. Kasun po, itaguyod ang paggalang sa iba't ibang kultura, pananaw, background na nagtataguyod ng pagiging inklusibo at pagpaparaya sa lahat ng paligiran. Yan. So, tatalakayin po yan. Paghanda ng re-entry plan para sa cascading ng learnings sa kanilang lugar ng assignment. Yun, magkakaroon po tayo ng re-entry plan. Ano po yung gagawin po ninyo after po matapos yung training na ito? So yan naman po ay isa-isa po natin sa loob ng 10 araw. So ano po ba yung methodologies na gagamitin po natin?
Una po yung partisipatibong panayam, talakayan. So yun, meron po dapat tayo ay nakikipag-participate po. Para pangalis din po ng antok. Group activities, yan, meron po tayong group activities. Pagbabahagi ng karanasan, experience sharing. So, binary and practical session. So, meron po tayong mga practicum. Workshop at pagsasanay, yun nga po, build, visit, and survey to relevant sites and facilities. So, kayo po ay bali 31 po yan. 31 po na participants. Coconut farmer leaders, cooperative leaders, and members po. So, bali 28 po ay sa Mulanay, 3 po ay galing sa Katanawan. Yan, training management team. So, sinabi naman na po kanina, ni Ma'am Rona. Yung sino po. Yan. So, ito po yung schedule of activities. So, tandaan po natin na ito po FBS activities. Ito po ay binuo base po doon sa farm business cycle. So, mayroong diagnosis, planning, at saka implementing. Evaluating. So, planning, diagnosis, planning, saka implementing. Evaluating. Sorry. So ito po yung mga tatalakayin natin sa first day po, September 11. Yan po. So ngayon po mamayang hapon. So meron po tayong topic na Intro to Coconut Farmers, Intro to CFIDP. Coconut Industry Situationers and Kaanib FBS status. So i-discuss po sa atin na mamaya atin pong resource person. So, pangalawa pong araw, day 2, September 12, Friday. So, ito po yung magiging topic po natin. Yung GAP. Introduction to farm business. Tapos GAP. Philippine National Standard for Coconut. Tapos farming as a business. The farmer as an entrepreneur and farm business profitability. So, yan po So, hindi ko na po ito isa-isa kasi meron naman po kayong copy doon sa program po na binigay namin sa inyo. Yan, po. Yan, so day 5, day 6. Tingnan nyo na lang po yung schedule. Kailan po ang ating pasok. Tsaka kung ano po yung mga topic. Day 10. So, activity, overview of FBS. So, ano na bang oras? So, 11, 12. So, sige po, magkaroon po tayo ng activity ngayon muna. So, mamaya po, sa ito po. Yung natin... So, ganito po. Meron po tayong activity ngayong araw. Nakapili na po kayo ng leader. Sino? Yung leader po ninyo. So, ito po ang tanong. Ang gagawin po natin, pwede nyo po i-drawing kung gusto po ninyo. Pwede nyo pong i-drawing o pwede nyo naman po yung sulat. So, unang tanong, ano ang pagkakaintindi mo sa farm business? Farm Business School sa FBS. Pangalawang tanong po, ano sa tingin mo ang layunin at mga bintahe, advantage po, layunin at advantage ng isang FBS? So, pangatlo, ano po ang pagkakaiba ng FBS o Farm Business School kumpara sa ibang programa ng pagsasanay? Kumpara sa ibang training, para sa magsasaka. So, naintindihan naman po, Meron na ba sa So, kailangan po matapos siya ng 12. Ano po?
12 po kailangan po matapos natin. Opo. Anong oras na ba ngayon? 11:14, so medyo mahaba-haba po. Pwede sa mga. Ayan, so ganito po ang gagawin. Ano po? Nakikita po ninyo yung talong. Ano po? Ganito po. Una po, sagutan po ninyo yung talong. Ano? Pwede po, ang gawin po ninyo ay drawing or pwede naman po ay sulat na lang. Paliwanag. Kung may papaliwanag po ninyo. Ano po? Ano po? Sa talong. Kahit bukas na po ang report ko. So ano po yung pagkakaintindi po ninyo ha sa FBS? Pagkakaintindi doon sa farm business school. Kumbaga, ang pagkakaintindi natin ay tungkol sa pag-aaral kung paano gawing negosyo ang sariling ang farm business school ay sisimple sa Naintindihan naman po ano? Naintindihan po. Kahit po sagot na lang. Kahit sagot na lang po yung isulat ninyo ha. Kahit sagot na lang po para mabilis. Depende po sa inyo kung paano nyo po sasagutan. Kung gusto po ay drawing or ano. Pwede naman. So, bali ito po ay session number 1 na. Opo. So bali ito po ay session number 1 na po ano, activity number 1 po natin. Ito po ay i-present po natin bukas. Kahit bukas na po natin i-present. I-present po, pipili na rin po kayo kung sino po yung mag-present bukas. paano magnegosyo ng sariling produkto. Ay, ito yata yung lahat. Bukas na kapag Ano ang layunin ng bintahan ng isang province farm business school? Layunin, ano sa tingin mo ang mga layunin upang matuto ang mga magsasaka ng pagnegosyo. Upang matuto ang mga magsasaka sa pagnegosyo.
ginagamit ang coconut product. Ginagamit ang coconut product. Sa coconut product tayo. Ano ang pagkakaiba ng FBS kumpara sa ibang programa? Sa FBS, ano ang pagkakaiba ng FBS? Farming Business School. Ano ang pagkakaiba ng Farming Business School kumpara sa ibang programa ng pagsasanay? Ang pagkakaiba kasi ng Farming Business School ay tinuturuan tayo na mag-negosyo. Tapos na po sa Ang sariling produkto. Hindi na po pigapin. Hindi pa po sa insurance. Ano po? Pupunta ko agad po. Opo, ano po? Limong bata po. Sino nang dinagdagay? Saan po? Hindi po pwede lang po nilagyan. Limong bata na pangalan mo po. Kanina ito. Akin yan. Lagi po. Alin? Limong partner. Ayun. Ito po tapos na? Diba po kayo dito? Ito po kasunod ay di nagkamali po sila. Hindi na po dapat sila So, hindi ko alam sa mga ako ka lang po. Pero ito po di nagkamali nila po siya. Ito po kahit hindi na kasunod yung So announcement lang po, ano po, dun sa PCIC na insurance na pinirmahan po ninyo, magdala po kayo ng ID bukas. Kasi yun po ay i-attach po natin dito. Hindi po, ano lang po, ID po. ID. Driver's license. Or kahit ano po ID na. Xerox. ID po. Opo. Ano po? Tin number po. Pwede naman po yung tin ID. Opo. Tin ID po ano? Limong partner po. Kabila. Limong partner po. Ito yung pangalan mo po. Kumusta po yung nagawa po ninyo? Ano po? Kumusta po kaya? Kahit mamaya pagkatusin yung ano sa PCIC.